Sa nakaraang kabanata, nasaksihan natin kung paano pinakawalan ni Yunming ang isang ipu-ipu ng makamandag na mga karayom sa langit, tila isang Diyos na nagpapabagsak ng isang dambuhalang ulan ng kamatayan. Isa-isang naglaho ang mga piling mandirigma ng hukbo ng mga demonyo, walang sino man ang nakaligtas sa matinding pag-atake. Maging ang pinuno ng pamilya ng Lason ay natigilan sa kanyang nasaksihan, isang pag-ulan ng kamatayan ang bumagsak sa kanila. Ngayon, hinarap ni Yunming ang pinuno ng Lason. Dumating siya roon na may isang misyon, lipulin ang buong pamilya ng Lason bilang ganti sa mga ipinagbabawal na gamot na Sumire sa buong nayon at sa maraming tao roon. Ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon, nagbigay sa kanya ng isang pambihirang biyaya ang Nirvana Pill. Hindi lamang ito isang gamot, kundi isang pagkakataong maabot niya ang tunay na kaliwanagan sa kanyang mga kasanayan. Samantala, naguguluhan ang pinuno ng Lason sa sinasabi ni Yunming, ngunit sa isang mapang-uyam ng ngiti, sinabi ni Yunming, panahon na para tapusin ito. At dito nagsisimula ang kabanata 64. Ang Nirvana Pill, isang lunas sa sakit na nagdadala sa gumagamit nito sa isang mundong walang kirot. Ngunit kung sosobra ang paggamit nito, napapalakas nito ng labis ang pandama, na maaaring makapinsala sa sistema ng nerbiyos. Tulad ng kahit anong gamot, kapag lumampas sa tamang dosis, nagiging lason ito. Ang natirang lakas mula sa Nirvana Pill ay nilinis ng liwanag ng lason pangontrang Qi. At unti-unting nasanay ang katawan ni Yunming sa bisa ng gamot, umabot ito sa pinakamataas na antas na kaya niyang dalhin. At ang epekto nito sa kanya, isang matinding kaliwanagan ng isip. Naramdaman ni Yunming ang kakaibang pakiramdam, sinabi niya sa sarili, ito, isang misteryosong karanasan, tila bumalik ang kapangyarihan ko mula sa nakaraang buhay. Samantala, nanlaki ang mata ng pinuno ng Lason, hindi makapaniwala. Imposible. Wala pang sinuman ang nakalampas sa masasamang epekto ng Nirvana Pill. Itinutok ni Yunming ang kanyang espada sa kanya at malamig na sinabi. Kung wala pang nakagawa nito noon, bakit hindi ko subukan ngayon? Sa sandaling iyon, nagsimulang bumalat ang kanyang katawan ng nag-aapoy na enerhiya mula sa lason na kanyang sinipsip. Handa na siya. Sa sandaling ito, nanlaki ang mga mata ng pinuno ng Lason habang nakikita niya ang ginagawa ni Yunming. Hindi siya makapaniwala, si Yunming ang unang nakalampas sa mga masasamang epekto ng Nirvana Pill. Nanatili siyang nakatulala, ngunit sa loob-loob niya, alam niyang hindi siya maaaring basta na lang maupo rito at mamatay. Kahit wala siyang pahintulot mula sa pinuno ng kulto, wala na siyang ibang pagpipilian. Idiniin niya ang kanyang palad sa dibdib, at biglang pinalaya ang isang ipinagbabawal na teknik na itinuro sa kanila ng pinuno ng sekta ng demonyo. Isang nakakagimbal na enerhiya ang bumalat sa kanya, at sa isang iglap, naglaho siya at mabilis na sumugod kay Yunming. Siya ang unang umatake, umaasang masusorpresa niya si Yunming. Habang sumusugod, mariing niyang sinabi, hindi ko hahayaang ikaw ang magdikta ng laban na ito. Ngunit si Yunming, tahimik lang siyang nakatayo, nakapikit pa rin at tila hindi alintana ang parating na panganib. Sa loob-loob niya, alam niyang kailangan niyang subukan ito bago mawala ang epekto ng Nirvana Pill. Dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata, at isang seryosong ekspresyon ang bumalat sa kanyang mukha. Kung hindi niya ito gagawin ngayon, baka hindi na niya muling marating ang ganitong kaliwanagan. Ngayon, kitang-kita niya ang daloy ng enerhiya, hindi ito isang ilusyon ng pinuno ng Lason. Ito ang tunay na agos, ang landas na umiiral sa mundo. At sa wakas, nauunawaan niya na ang lahat, ang kanyang mga mata ay nagliyab, tila may apoy na bumabalot sa kanyang paningin. Ang landas na aking pinanday sa aking nakaraang buhay, sa ilalim ng pangalang Dragon, nang ako ay umakyat sa antas ng Diyos ng Espada. Ito ang kabuuan ng mga landas na iyon. Ipinatong niya ang kanyang enerhiya sa daloy na iyon, at isinabuhay ito ng sabay-sabay. Sa paningin ng pinuno ng Lason, si Yunming ay wala pa ring ginagawa. Nanatili siyang nakatayo, walang anumang paggalaw, habang siya, papalapit na sa pagsugod. Ngunit biglang, hindi pa niya naihahataw ang kanyang sandata nang biglang lumitaw ang napakaraming sabay-sabay na hampas ng espada sa paligid ni Yunming. Napakabilis nito, kahit si Yunming ay nagulat.
Hindi pa man niya inaabot ang kanyang espada, pero, may mga sugat na. Pati siya nagulat sa nangyari. Samantala, ang pinuno ng lason. Hindi man lang siya nakapag-react. Ang kanyang katawan, nahati sa napakaraming piraso bago pa siya makapagsalita. Ngunit hindi lang siya ang naapektuhan, isang napakalakas na pag-atake ang bomb-alot sa buong lugar. Nagbagsakan ang mga gusali, bamuka ang lupa, at sa loob ng isang iglap, lahat ay natabunan ng usok. Nang lumamlam ang paligid, tanging sina Yunming at Snakey na lang ang natitira, nakatayo sa gitna ng wasak na lugar. Namangha si Snakey sa kanyang nasaksihan. Isang teknik lang, ang nagpawala sa buong pamilya ng lason. Hindi siya makapaniwala. Tumingin siya sa paligid, pilit hinahanap kung may natira pang buhay, ngunit wala. Wala ni isa. Kahit anino ng buhay ay hindi niya maramdaman. Napabuntong hininga siya at humarap kay Yunming. Hindi ba mas mabuting may iniwang buhay, para may mapagkuhanan tayo ng impormasyon? Pero kalmadong sumagot si Yunming kay Snakey, sinasabing walang dahilan para iwan ang anumang banta sa hinaharap. Dagdag pa niya, wala namang kailangang kuning impormasyon. Samantala, nakatingin si Chad sa malalayong bundok. Ramdam niya ang napakalakas na enerhiya sa kabila ng Tianshan. Habang nag-iisip, mahina niyang sinabi, doon marahil nagtatago ang pinuno ng Demon Cult. Sa susunod na tagpo, makikita natin ang teritoryo ng Demon Cult. Nakahalukip-kap sa kanyang trono ang pinuno, bakas ang pag-aalala sa kanyang mukha. Huli na tayo, mahina niyang nasambit. Nagmumuni-muni siya tungkol sa kanyang mga tagapagbantay, ang left at right guardians, na ipinadala niya sa kuweba at Kunlun. Pero bakit sila naantala ng ganito katagal? Iniisip niya na ang misyon nila ay simpleng pagsesil lamang sa poison demon gamit ang formation. Doon din sumipsip ng espiritu si Snakey. Wala namang inaasahang kalaban, maliban na lang kung may dumating na di inaasahang tulong. Kahit na, kakaunti lang sa Central Plains ang may kakayahang lumaban sa dalawang guardians niya. Kung wala ang Namgang Patriarch ng Anhui, tanging si John mula sa Shaolin ang posibleng lumaban sa kanila. Pero kahit dumating pa siya sa Xianjiang, hindi iyon magiging problema. Nasa espada ng Right Guardian ang nakatatak na espiritu ng isang vengeful ghost na may hangering pumatay ng Buddha. Kahit gaano pa kalakas ang tunay na enerhiya ng isang monghe, wala rin siyang magagawa laban dito. Ngunit habang lumilipas ang sandali, lalo pang tumindi ang kaba sa dibdib ng Demon Cult leader. Pero bakit sila huli ng ganito? Bulong niya sa sarili. Bigla, may kakaiba siyang naramdaman. Napatingin siya sa isang direksyon, doon sa kinaroroonan ng Poison Demon Clan. Ano to? Sa isang iglap, naglaho ang lahat ng demonic energy sa lugar na yon. Biglang bumagsak sa harapan niya si Demon Dr. Maoy, habol ang hininga. Halos hindi siya makapagsalita sa tindi ng pagkagulat. May trahedya. Ang Poison Clan. Ngunit hindi na niya natapos ang sasabihin, dahil agad siyang pinigilan ng pinuno. Huminga ka muna. Kalmayan mo ang sarili mo, mariing utos nito. Ngunit sa loob-loob niya, dama na rin niya ang nangyari. Nararamdaman ko rin ito, malamig niyang sambit. Saglit siyang natigilan bago nagutos. Maoy, magtago ka na sa ligtas na lugar. Nanlaki ang mata ng Demon Doctor sa kanyang narinig. Pero sa harap niya, ang kanyang pinuno ay may seryosong ekspresyon, matigas ang boses nang sabihin niya ang susunod na mga salita. Kung hindi pa natatapos sa Poison Demon Clan, tiyak na tayo ang susunod. Dahan-dahan niyang hinigpitan ang hawak sa bagay na tangga niya, at sa isang iglap, nag-crack ito. Sumabog ang napakalakas na demonic aura mula sa kanya. Nanginginig sa galit, malamig ngunit puno ng puot ang kanyang tinig. Kung sino man ang may kagagawa nito, pagsisisihan nila ang paghawak sa ating sekta. Samantala, sa ibang bahagi, makikita natin ang isang napakalawak na kagubatan, na nagsisilbing lugar ng pagsasanay. Sa gitna nito, si Munchan ay patuloy na nagpapakahirap sa kanyang matinding pagsasanay. Pinipilit niyang tiisin ang bawat paghihirap, ngunit hindi pa rin siya lubos na makapag-adapt sa sitwasyon. Nagtatanong siya sa sarili, gaano na ba katagal ang lumipas? Pero kahit anong gawin niya, hindi pa rin niya kayang kontrolin ang nag-aalimpuyong demonic energy sa loob ng kanyang katawan.
Ang sakit na nararamdaman niya ay hindi na makakaya ng isang normal na tao. Kahit ang aking regeneration, may hangganan rin pala. Mas lumalala pa ang sitwasyon. Ang isip niya ay unti-unting bumibigay bago pa man ang kanyang katawan. Kung magpapatuloy ito, hindi na siya magiging tao, kundi isang halimaw na nababalot ng kabaliwan. Sa gitna ng matinding galit, nagsisigaw siya. Hindi ko hahayaang mangyari yon. Sa kanyang isipan, isang imahe ang lumitaw, si Yunming. Lalong nag-apoy ang kanyang puot. Hindi ako maaaring mamatay hanggat hindi ko siya napapatay ng sarili kong mga kamay. Dahan-daang umupo si Munchan, inihanda ang sarili upang mag-meditate. Buong determinasyong inihanda ang kanyang isipan. Titiisin ko ang anumang sakit dahil kung kaya namang mag-regenerate ng katawan ko, mas mabuti pang magpaubaya ako sa sakit na ito. Napapikit siya, iniisip kung paano niya maaaring gamitin ang hindi mapigil ang demonic energy. Kung hindi ko ito mapigilan, bakit hindi ko na lang ito gamitin? Hinayaang damaloy ang nagwawalang enerhiya sa kanyang katawan. Pinilit niyang buksan ang kanyang governing at conception vessels. At sa pamamagitan nito, ikokonekta niya ang kanyang life at death apertures. Biglang sumirit ang dugo mula sa kanyang bibig. Pero imbes na sumuko, lalo pa niyang tiniis ang sakit. Ito lang ang tanging paraan upang makaalis sa impyernong ito. Para maging isang tunay na supreme demon. Patuloy niyang kinakalaban ang sakit, kahit paramdam niyang parang pinupunit ang bawat himaymay ng kanyang katawan. Pero hindi siya hihinto. Kung gusto kong patayin si Yunming, kailangang maabot ko ang antas na yon. Wala nang atrasan. Sa isang iglap, sumabog ang dugo mula sa kanyang mukha, at kasunod nito, sa iba't ibang bahagi ng kanyang katawan. Matapos ang matinding pagsubok, unti-unting dumilat si Munchan. At sa kanyang pagkamangha, hindi na masakit. Sa halip, ramdam niya ang isang kakaibang pakiramdam, parang lumino ang kanyang isipan. Isang hindi maipaliwanag na pakiramdam ng kalayaan. Ang anyo ni Munchan ay biglang nagbago. Nag-i-evolve na siya. Nanginginig ang kanyang kamay habang tinatitigan ito. Hindi makapaniwala sa kanyang nakikita. Mula sa kanyang mga palad, lumalabas ang dalisay na demonic essence. Sa wakas, narating ko na ang Supreme Demon Realm. Dahan-dahan niyang itinaas ang tingin at lumingon sa isang direksyon. Isang pangalan ang binanggit niya, si Bangrok, ang tagapagbantay ng lugar. Agad lumitaw sa kanyang likuran si Bangrok. Ano iyon? Tanong ni Bangrok. Tinitigan siya ni Munchan at nagtanong, gaano na ako katagal dito? Saglit na natahimik si Bangrok bago sumagot. Mahigit kalahating buwan na ang lumipas. Napangiti si Munchan. Kalahating buwan lang, pero naabot ko na ang Supreme Demon Realm. Hindi niya maiwasang matawa ng bahagya. Hindi masama, magpapatuloy ako sa paglakas, at sa paghihiganti. Dahan-dahan siyang tumayo. Habang pinagmamasdan ang paligid, napansin niya ang matinding pinsalang idinulot ng kanyang enerhiya. Sa mayabang na tinig, sinabi niya, dahil ba sa makamandag kong enerhiya kaya nagkagulo ang buong lugar. Hindi na siya nag-aksaya ng oras. Panahon na upang makipagkita sa cult leader. Ngunit bigla siyang napahinto. Napatingala siya sa langit, may kakaiba siyang naramdaman. Nagtipon-tipon ng may itim na ulap. Sa isang iglap, lumitaw ang nagngangalit na mga kidlat. Nanlaki ang mga mata niya. Ano to? Hindi ko pa nakitang ganito ang panahon dito. Nang marinig ito, agad ding tumingin sa langit si Bangrok. Muling nagtanong si Munchan, anong nangyayari? Malamig ang tinig ni Bangrok nang sumagot. Ang Panginoon ng 10,000 demonyo, bumababa na siya. Napamulagat si Munchan sa kanyang narinig. Ang cult leader, siya mismo ang paparito. Ngunit, may bumabagabag sa kanyang isipan. Ang cult leader ang namumuno sa lahat ng demonyo sa lupaing ito, pero siya ay hindi ang Panginoon ng 10,000 demonyo. Muling lumingon si Bangrok, at sa kanyang mga mata ay may matinding determinasyon. Ang nilalang na iyon, tinatawag sa maraming pangalan. Ngunit sa isang iglap, bumaba mula sa kalangitan ang isang figure. Habang dahan-daang bumababa, unti-unting nagpakita ang kanyang anyo. Isang nakakikilabot na presensya ang bumalot sa buong lugar. At ang lalaking iyon, siya ang tinutukoy ni Bangrok. Siya ang Heavenly Demon. At dito na nagtatapos ang ating episode. Kita-kits sa susunod na kabanata.
kaya huwag kalimutang i-like ang video na ito at mag-subscribe sa ating channel. At syempre, suportahan nyo rin ang ating pangalawang channel Tagalog Manhwa Legends, para sa mas maraming epic na kwento. Maraming salamat at hanggang sa muli.